Salamat po, Panginoon, sa kabutihan, pagmamahal po ninyo. Thank you, Lord, for this opportunity. And pray, God, na kayo po ang sumama sa akin, Panginoon. Salamat, Lord God, for everything that you're doing. Kami move mightily, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. And Lord, we come before you today. Salamat, Panginoon, sa mga words na iyong na-receive ng bawat isa kanina. And as we enter the second session, Lord, we're praying, God, na kayo po ang siyang sumama sa aming Panginoon Diyos. Holy Spirit, sovereign Holy Spirit, we welcome you in this place. Thank you, Lord. We bless you in Jesus' name. Amen. Amen. Sige, tayo magpasalamat muli sa Panginoon. Kunti natin ang papuri ang Panginoon. Come on, everyone. Let's give God thanks. Thank you, Lord, for everything, God. Salamat, Panginoon, for your everything, your goodness and love. Thank you, Holy Spirit. We welcome your name, Lord. You're awesome. You're wonderful. Thank you, Lord. Come on, let's worship the Lord.
Lord. Let's start declaring He is good, He is an awesome God. Lord, wala ka pong katulad. At patuloy kami magpupuri, patuloy kami sasamba sa iyong Panginoon. Lord, patuloy namin idadakilain ang pangalan mo, Jesus. Salamat, Panginoong Diyos, na Ikaw ang nag-iisa namin manlilikhain, Lord, sa oras ito. At patuloy na magpupuri sa iyong Panginoon, iyong mga anak. Salamat, Lord. Thank you for this wonderful time, God. And sa aming pagpuri, sa aming pagsamba, samahan po ninyo kay Panginoon. Dinideklara po namin right at this very moment na Ikaw ang Diyos lamang ng the one who created everything. And we acknowledge you, Lord. We acknowledge your presence, O God, upon this place. Thank you, Lord. Let's worship the Lord. Sumibol ang liwanag na buong sandaigdigan mula sa kawalan. Mga bakas ng simula hanggang dulo ay pinano na iyong tinakda. Sumibol ang liwanag na buong sandaigdigan mula sa kawalan. Mga bakas ng simula hanggang dulo ay pinano na iyong tinakda. Tanging sa'yo mapangyarihan. Tanging sa'yo kalwalhatian. Tanging sa'yo mapangyarihan. Tanging sa'yo kalwalhatian. Manilikha, hain ang langit at kalimutan nilikha. Kabilang awit at kabutihan sa isang salita. Nilalang mo ang lahat at kami ay nagpupuri sa iyo. Dakilang manlilikha, hain ang langit at kalimutan nilikha. Kabilang awit at kabutihan sa isang salita. Nilalang mo ang lahat at kami ay nagpupuri sa iyo. Dakilang manlilikha, patuloy ang liwanag sa abang sangkatauhan, sa pinalulugan. Ang obra mong ipinunlang sa aming buhay ay pinalo na iyong itinakda. Patuloy ang liwanag sa habang sangkatauhan, sa pinalulugan. Ang obra mong ipinunla sa aming buhay ay pinalo na iyong itinakda. Tanging
manlilikhari, manawari, patuloy ang samba, 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 manlilikha, hari ng langit at kalimutan, nilikha, hari ng langit at kabutihan sa isang salita, nilalang mo ang lahat at kami ay nagpupuri sa iyo. Dakilang manlilikha, hari ng langit at kalimutan, nilikha, hari ng langit at kabutihan sa isang salita, nilalang mo ang lahat at kami ay nagpupuri sa iyo. Dakilang manlilikha, hari ng langit at kalimutan, nilikha, hari ng awit at kabutihan sa isang salita, nilalang mo ang lahat at kami ay nagpupuri sa iyo. So, ulit pagkakataon. Hari ng langit at kalimutan, nilikha, hari ng awit at kabutihan sa isang salita, nilalang mo ang lahat at kami ay nagpupuri sa iyo. Dakilang manlilikhari, 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 manlilikhari. Panginoon, kami po'y lumalapit sa inyong presensya at ikaw ang aming dakilang manlilikhari. Nagpapakumbaba sa inyong harapan, kinikilala ang iyong presensya. At sa lugar na to, Lord, at sa oras na to, at sa mga susunod na oras, ini-entrust po namin sa inyo lahat. Maraming salamat po, Panginoon. Thank you na patuloy mo kami tinuturuan ng iyong salita. Ikaw ang nag-a-assign ng mga anak po ninyo, Lord. Ikaw ang nagpapahala sa bawat isa. Salamat po, Panginoon. Deklarasyon namin to sa iyong pangalan, Jesus. And everyone says, Amen. Amen. Sa malaking palakpak sa ating Panginoong buhay. Ayan. Okay. So, tayo po yung mga kaupo. As we will be having our last session. Okay? And after this, we're going to pray. Magkakaroon tayo ng prayer ministry time by hoping. Kung sakaling hindi kayanin ng pagkain dito, baka din tayo sa baba kumain. Pag-dun, sitin na natin. Okay. So, hindi ako yung mag-preach dito sa last session. Okay, yan. Okay, so hindi ako yung magtuturo. So, kanina umaga, yun na yung turo ko. Okay. So, ang taas ng standard nung unang turo kanina. Nakaka-pressure doon sa susunod. Okay? Sige. Pero of course, kasi ang kwento nito, let me throw back lang ng konti. Okay. Last camp, may nireveal si Lord sa akin. Merong, sabi, parang nag-speak si Lord. Originally kasi si Ate Ella, di dapat siya preacher ng camp. Tapos, sabi ng Lord,
yun nga, nagpalit after many kinds of dealing, yan nga, hindi siya yung preacher nung camp. Tapos, na-atras yun pala, ang plano pala ng Diyos, sa Prayer Mountain siya mag-preach, which is much good, di ba? Now, tapos, ang nangyari, tawag dito, nung camp may na-realize ako, okay? So, may na-realize ako. Then, Lord, kailangan ma-resolve o masolve natin itong problemang ito. Then I was asking God, paano masasolve ito? Then, may nireveal siya sa akin. Noong una, hindi ko pa nag-gets eh. Pero, trace back to last year. Okay, last year pa ng mga karang tao. So, trace back to. So, doon nung pagka-trace back, biglang, okay, confirm. Confirm. So this afternoon, meron tayong preacher dito na hindi ko talaga siya sinabi kung sino siya. Ewan ko kung nagkaroon ng idea yung iba sa inyo. Ewan ko kung nagkaroon kayo ng clue. Pero as much as possible, tinago namin to. Kasi ang sabi ko, cancel the preaching mo pag may nakaalam. Ewan ko kung may nakaamoy. Ewan ko kung may nakaamoy. Yan, okay? Yan. Pero with that, hindi ko na papatagalin. So, no further ado, tatawagin ko ang ating preacher. Okay? And for the first time, tinatawag ko ang ating teacher, si Kuya Paulo. Nakabay ko ba eh? Nakabay ko ba? Yung na niya ako tago. Okay? So, okay. Go. Yan, okay. Yan. So, sige, ayusin mo muna. So, nabiyak kita sa akin ng Diyos, kulang ng lalaking preacher ang church. Yan. Tinanong ko si Paulo, nagkaroon kami ng deliberation, nagkaroon kami ng interview, nagkaroon kami ng mga behind the scenes talk. Yan. Kung akala nyo ba sa muli siya pinatayo dito, 1 month yan, 1 month preparation yan. Okay, hindi yan kahapon lang o kamakailan. So, with that, so sabi niya nga nung camp, ito sinabi niya, last camp. Kasi meron kami faith walk, ito sabi niya. Sabi ko, sino yung huling lalabas sa pintuan sa kwarto, siya yung magiging preacher. Eh, hindi siya yung huling lumabas. Okay? Pero sabi niya, nang lumabas na sabi niya, akala ko ako. Kasi gusto niya mag-preach. Tapos may mga tanong ako sa kanya. And that is amazing. Nasagot niya naman. So, praise God. So, palakpakan natin si Kuya Pao. Hello everyone. Bless po kayo sa preaching natin, ha? Ayun, sige, okay. So yung magiging topic ko, before ko i-reveal, kayo muna sa sige, tayo muna. Short time. Ayun, I think we can start. Sige, start na tayo, pray na. Yes, Lord, thank you, Lord, sa moment na to, Lord, sa chance para mag-speak ako, Lord God, but I believe I'll be using myself as an instrument, Lord God, to speak your words, Lord God, the word of God, Lord God. And I pray and declare na bago sila umuwi is mabibless yung buhay na and possible. And I pray hopefully na may magbago sa buhay na, Lord God, or may ma-reveal ka sa kanila individually or maybe separately or sa family as well, Lord God, lalo sa mga kabataan, Lord God. And Lord, gabayan mo lang kami and especially sa masasabihin ko, Lord God, is only based on biblical, basically sa Word of God, Lord God. In Jesus we pray and Amen. Amen. Ayun, sige, ready na tayo. Ready na ba lahat? Amen. So ito yung title ko, including yung main verse natin. Surrendering the will. Letting go of control and trusting God's directions over our own. So kung nakita nyo yung background,
sa mismong title, naka-overlay siya. Makita nyo, Noah's Ark. Familiar ba sa Noah's Ark? Yes! So, pag-uusapan natin kung ano yung mga struggles, or yung mga, tubig na naman daw sabi, basta. Pero pag-uusapan natin kung gaano katibay yung faith, yung paninindigan ni Noah, and yung entrustment niya kay Lord. Even though nagda-doubt siya sa mga pinapagawa ni Lord sa kanya. But we will see. So, ayan. Pwede ba natin basahin yung main verse natin? Okay, 1, 2, 3, go. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him and He will make your path straight. So, straightforward yung main verse niya, no? So, trust in the Lord with all your hearts and lean not on your own understanding. So, before we explain yan elaborately or deep dive pa natin yung mismong word by word niyan, kalimutan ko sabihin is yung Hebrew word ng surrender or surrendering is Nia. K-N-I-Y-A. So, commonly used siya as a term for or explaining kung ano man yung meaning ng Kenya is yielding or giving up. Letting go out of control, out of your wisdom. So, yun. We will continue basically. So, question is, who is driving your life? So, possible, ikaw ba? Ikaw ba sa sarili mo, ikaw ba lang mismo nag-drive? Wala bang karapatan yung ibang tao? Wala bang karapatan si Lord na kontrolin yung buhay mo? Or i-drive by ka niya along the way hanggang sa maging successful ka? Or maybe hanggang failure? Ganun ba? So, kwento ko lang sa inyo is, di pa ako Kristiyano, I have many bad experience. So, in terms of religion, specifically. Yung question dito, who is driving your life, nung wala pa ako sa Kristiyano is, or di pa ako Christian, is ako. Ako mismo nagdadrive. Pasok ako sa Catholic, pasok ako sa ibang religion, meron pa nga ang definition ko sa dating daan, old path. Kasi dati, sabi ko, ito dati, baka nandito yung hinahanap ko. Lipat-lipat ako noon kasi yung pinapagalitan na ako ng lola at lolo ko, pinapalo na ako ng 2x2 kasi gabi na ako umuwi, nahatak ako kung saan religion. Pero, that time, sabi ko, what if try ko sa iba? Sabi ko kaya sa Catholic. Kaiba ba? Turo. Curious kasi ako eh. Science, ganito, ganyan. I think nakwento ko kay Kuya Warren ko last time yung nag-Bible study ko. So, ayun, good testimony siya na ngayon sa tinatapakan kong church is nakilala ko si God. Si God talaga mismo. So, doon pala, parang na-realize ko lang based on my own previous experience, dinadrive ko yung life ko, pero tapos nag-feel ako. Pero this time, binitawan ko yung grip sa steering wheel na hinahawakan ko sa buong buhay ko. Doon ko nakalim yung success. Andito pala yung progress. Pero hindi agad eventually, successful ka na. May mga struggles ulit, may testing ng ganito. Minsan naanap ka, minsan lulubog ka ulit. Kasi, that's the part ng testing sa atin ni Lord, diba? Sabi nga sa preaching natin, tinitest niya yung tinitest niya yung roots, not the leaves, diba? So, very meaningful. So, sabi dito, many people claim God is in control, but still hold the wheel themselves. So, surrender means letting go of control, trusting God's direction over ours. From the word itself, trusting God's direction over ours. Pag sinabi ni Lord na gumamit ka ng Google Maps at sinabi ng mismong Google Maps, continue on 100 kilometers straight on the road. Straight on the road. Road pala. So, ano ka na pala kayo? Road. Oh, sorry. Rather. So, nagdadrive ka sa expressway. Sabi ni Lord, sabi sa'yo ni Lord, nagdadrive ka na sakyan o kaya motor, no? Pasok ka na expressway, may RFID ka na, pasok na. Nag-take ka ng Google Maps, sige, diretso mo, Tarlac, dire-diretso hanggang Sambales. So, ang sabi sa'yo ni Lord, mag-expressway ka kasi gusto ko mapabilis, yung pupuntahan mo. Ang ginawa mo, sabi mo, Lord, parang 100 kilometers, isang diretso, patag, nakakangawit, walang stopover. Tapos, 3 hours mo pagdadriving doon. Sabi sa Google Maps,
parang may alternative proof dito. Yan, may mga gumagamit pa ng Google Maps dito. Yes. Yes, di ba? Madami. So sabi, parang dun sa mismong platform ng Google Maps, tinuturo ni Lord is kulay blue path. Diretso lang. Ikaw, sabi mo, parang alam kong shortcut, alternative way. Nung tinip mo yung alternative way na yon, saan ka napunta? Pwede kang pumasok sa one way. May mga violations ka na, nag-overspeeding ka, and worst case scenario is napatagal ka and possible magkaroon ng accident. Di ba? Imagine that's your life basically. Kapag ka sinabi sa'yo ni Lord, diretso ka lang. Amen? Pag lumigo ka, possible ka ma-compromise. Di ba? Domino effect. Kunyari ako driver, lumigo ako. Eh paano yung mga pasahero ko sa likod? Paano yung mga angkas ko sa likod? Nadamay lang din. Kasi naglilid ka on your own understanding. Sabi mo, parang short lang dito eh, parang diretso lang dito, pero on my own, hindi ko na alam kung anong ginagawa ko. Too much confidence can compromise yourself. Diba? You cannot ask God to lead while refusing to release control. Imagine, hawak mo yung steering wheel, diba? Steering wheel ng sasakyan. And, alam nyo, naniniwala ba kayo pag sinabi kong mas nagbibigay tayo ng madaming strength sa paghawak ng steering wheel than letting God hold the wheel. Tama? Kasi pag sinabi ni Lord, akin na yung wheel. Eh, parang sabi mo, gusto mong pakatakin. Ganun ako. Yo, Lord. Mamaya, saan mo ko dali? Mahirapan mo ako eh. So, next slide tayo. Yan, sa part 2, what it means to surrender the will. So, explain ko na yung word by word ng trust beyond understanding. Stop leaning on yourself and submit there. So sabi sa Proverbs 3 verse 5, so tinat ko lang. So makikita niyo yung mga scriptures dyan or passage natin dyan is, since madaming slides ko and sabi ni Pastor, 40 minutes lang doon. Yeah. And so, nilagay ko lang mismo yung pinaka-definition ng mga verse 10. You can continue reading it on your own. So, trust beyond understanding, sabi sa Proverbs 3:5. Then, God's way may not make sense immediately. From the word itself, make sense immediately. Kailangan ba pag nagkas ka ng provisions kay Lord, bukas agad? Ngayon agad? Do you believe na progressive or nakaprogress ang gusto niyang iparating sa'yo, ay ipaintindi sa'yo? Hindi naman like for example, sa mga bata, yan, kila Jake. So, hindi naman porket tinuturuan tayo ng teacher natin na ng basic math, basic grammar, is gets na natin yan, di ba? Walang masamang magkamali. Tama? Kasi yung mga mistakes natin is one of our testimony in the future. Di ba? Sabi dito sa Isaiah 55, verse 8, 9. So, medyo malalim siya. My thoughts are not your thoughts. So, imagine natin is yung understanding mo is may limit. Pero sabi niya, my thoughts are not your thoughts. So, yung wisdom, yan natin understanding. Yung understanding or yung gustong iparating sa'yo ni Lord is limitless. Yung pag-intindi mo sa lahat ng mga bagay-bagay sa isang problema is may limit. Pero kay Lord, pwede ka nang pitigin anytime, pero hindi niya ginawa. At ano lang tayo kay Lord alikabok. Itong Earth, alikabok lang ito para sa kanya. Beyond universe, sobrang dami pang ibang planeta na hindi pa na-discover. But still, He gave His Son. Basically to us, di ba? Para save tayo. So instead na tayo, sabi nga di ba sa Romans 6:22, di ba? So imbes na tayo yung magbabayad sa kasalanan natin, is yung anak niya. Faith goes beyond logic. So, every day, i-ask ka, ikitest yung faith mo kung hanggang saan. Diba? Sabi ni Jesus is, or, kayo na natin sabi ni Jesus is, yung pagre-repent natin is dapat hindi nire-repeat. Sabi ni Jesus, repentance is lifestyle. Meron din tayo, surrender. Surrendering is a lifestyle as well. Diba? Meron kasi tayong sinasabi na, Lord, sorry. Dapat, automatic, kapag kasabi mo ng
sorry, nanghingi ka ng sorry kay Lord, you're surrendering already yourself. Fully. Not partially. Di ba? Fully dapat. Sabi sa 2 Corinthians 5:7, for we walk by faith, not by sight. Di ba? Sabi nila, yung mga tagline yung ibang Kristiyano yun na, to see is to believe. Niniwala ba kayo? To see is to believe. But para sa akin, hindi. You have to believe before you can see. Diba? Yan, naiintindihan nyo. Next slide. Yan, stop leaning on yourself. Human understanding is limited and flawed. Self-reliance often leads to wrong decision. Ito, wrong decision. Balik tayo sa scenario ng Google Maps kanina, yung driver's express. Diba? Alam mo, ito na yung pinaka-fastest way. Kasi nakita mo, parang 1 hour lang yung biyahe. Over 3 hours eh. Sabi ni Lord, eto, dito ka bumaybay ka sa 3 hours. Safe ka, walang mangyayari sa'yo. You will arrive to your final destination. Kung saan man yung pupunta. Iba yung final destination, nakapanood nyo. So, yun. Self-reliance often leads to wrong decisions. So, pwede ka makadamay. Stop leaning on yourself. Sample, discipleship and Bible study. Question, kapag nagtuturo ba tayo ng revelation, nagpa-fasting tayo? Agree? Revelation is hard to study. And ituro yan sa mga bata is domino effect. Kapag mali ang wisdom mo and nagilin ka lang sa sarili mo, domino effect. Yung bata, sinabi, gantong oras daw dadating sa Lord, inoorasan nila, sinabi niya ulit sa kabilang section, sinabi sa teacher, naniwala lang. Domino effect. Diba? Sabi sa akin yung leader ko, ano daw eh, ganito daw yung sinabi sa kanya ni Lord, ganito yung nireveal sa kanya sa Revelation. Eh bakit wala? Diba? Mali. Jeremiah 17:9, the heart is deceitful above all things. Proverbs 14:12, there is a way that seems right but leads to death. Diba? So, swerte mo na lang pag nabuhay ka pa sa mga desisyon sa buhay. Diba? Meron pa. Pero yun, Saan ba tayo dalahin? stop living on yourself. So, I will be giving some short example para lang ma-realize din nung mas nakakabata at yung mga bata. So, sample is, this is your problem. At merong knife sa loob ng kamao mo or kamay mo. Sample, ito yung knife, hinatak mo. Siyempre, masusugatan ka. Kasi matalas siya, nandito yung mga problema mo, di ba? Tama? Kapag hinatak mo yung kutsilyo sa kamay mo, and yung kutsilyo na yun, tingin mo, yun yung solution. Natanggal mo na. Di ba? Masusugatan ka. Or else, yun nga, sabi, leads to death. Di ba? Pwede kang mamatay, pwede kang mabusan ng dugo. In reality. Pero, ito yung sinasabi sa inyo. Stop leaning on yourself. Open your hands, all of them, and hayaan mong si Lord yung bumunot ng kutsilyo na nasa kamay mo. Diba? Si Lord yung pabayaan mong humugot ang mga problema mo, hindi yung sarili mo. Kasi kala mo, resolved na eh. Sige Lord, nalimutan ko na. Tapos maya-maya, meron na naman ulit. Andun pa rin yung pain. Diba? Yung blood, nandun pa rin yung sakit. Kasi, mayroon magpatawad, di ba? Mahirap din gumawa ng kasalanan sa kapwa natin. So always, stop leaning on yourself. Yes. Amen. Submit area to God. Proverbs 3 verse 6. Not partial surrender, but total surrender. Every decision, plan, and desire. So sabi sa Luke 9:23, deny yourself, take up your cross daily. Take up your cross daily. Christ likeness. Wala pa. Nakikita ba sa'yo si Christ? Diba? Romans 12 verse 1. Offer your life as a living sacrifice. Diba? Bigay mo sa Kanya. Anything. Huwag ka magtago ng small area or small particles sa bulsa mo. Sige Lord, ibigay ko na sa'yo. Kaso, para makabawi ako bukas, konti lang muna ngayon.
Hindi, gusto ko ibigay mo agad. Ganun yung gusto kong sabihin ni Lord. So, not partial surrender, but total surrender. So, dito, talakayin natin is yung buhay ni Noah and how he struggled building the ark. Noah surrendered the will. Genesis 6, verse 13 to 22. So, basahin nyo na lang. Pero sabi dito is, God told Noah to build an ark with no sign inside. No rain. No rain inside, no evidence of a flood. Ito nga ako, naduduling ako. So, how Noah surrendered. So, he trusted God despite the unknown. Noah had never seen rain or flood for at least 100 years. So, yet, he believed God's warning. Sabi sa Hebrews 11:7. By faith, Noah, when warned about things not yet seen, in holy fear, built an ark to save his family. By his faith, he condemned the world and became heir of the righteousness that is in keeping with faith. So, sample. Kayo ba pag pinagawa kayo ng barko, pinagawa kayo ng sasakyan, even though wala kayong blueprint, wala kayong materials, wala kayong pera, wala kayong katulong, gagawa pa kayo? Susunod pa kayo? Doon pa lang sa question na yun, tinitest na yung faith mo. Diba? Ito, from the word itself, righteousness. Diba? Hanggang kailan mo parang ipagkakatiwala kay Lord lahat ng bagay, kahit hindi mo alam kung saan papunta. Next is, after nung pag-trust na kay God, despite the unknown, even though di niya alam saan papunta, he obeyed completely. Galing ni Lord, oh. Tignan mo, siya na nagpagawa, siya pa nagbigay ng instruction, size, materials, and design. Alam niyo ba yung material dyan na kahoy na ginamit sa ark is waterproof? But, iniwala ba kayo na wala na yun ngayon, hindi na nag-exist? Diba? Di ba nung nagkaroon ng flood, after 100 years, saan nag-land yung mismong ark? Diba? Sa mountains. And maraming din naniniwala, but this is written in the Bible. Genesis 6:22. Noah did everything just as God commanded him. Dapat ganun lang. Tunod lang tayo. Wala nang questions. Pag sinabi ni Lord, dito ka. Pag sinabi ni Lord, eto gawin mo lang. Okay? Kasi Lord, paano ba? Mahirap Lord, ayoko, baka maano ko dyan. Diba? Wala tayong dapat questions, no questions asked kapag ka sinabi ni Lord, gawin mo. Marami kasi tao pag sinabing, ako, guilty ako sa sarili ko. Sabi ni Lord, eto na, parang makapaisip ako parang ayoko kasi mahihirapan na naman ako kasi kakatapos lang sa akin ng testing, mahihirapan na naman ako. So, obey completely, not partially. So, ito yung sample ng ark. So, may mga tulong siya. And yung pag-build ng ark na kita natin yung mga parang sa pagluluto, kompleto na ingredients. Diba? And dito na, may katulong na lahat, nandyan na. And yung mga 5 pairs, yun, mga nakapanood natin sa mga Superbook, yun, mga ganyan. Diba? Pangatlo, he endured while waiting. Took years to build. Faced multiple times. Imagine mo, ayun o, sabi dito, Noah was 600 years old when the floodwaters came on the earth. Kaya ako nasabing 100 years bago dumating yung flood is, sabi sa Genesis 5:32, after Noah was 500 years old, he became the father of Shem, Ham, and Japheth. These 3 people, which is mga anak niya, is yung naging katulong niya sa pag-build ng ark at the same time. And yung mga anak niya na yun is may doubt din. Ayaw na rin sumunod. Diba? Hirap maging tatay si Noah. Kasi si Noah yung may deep relationship kay Lord. Siya yung mismong nag-i-spread ng instructions na in-entrust sa kanya sa mga anak niya. Pero ayaw sundin. May mga times na gano'n mag-o-obey. Pero ayaw.
Kasi di ba, wala namang signs eh. Wala namang sign na umuulan. Never na umulan nung binibet niya yung heart. Kahit isa wala. Sabi dito sa James 2:26, as the body without the spirit is dead, so faith without deeds is dead. Iniwala ba kayong faith without works is dead? Di pwedeng matibay lang pananampalataya mo, pero hindi naman nakikita sa'yo, hindi mo naman ginagalaw. Diba? So, dito na pumapasok yung mga questions niya or mga what if. What if dun sa ika-99th year na pag-build niya ng art, mag-give up na siya? 1 year na lang. Dadating na yung flood eh. Hindi sana wala tayo ngayon. Di ba? Kung nag-lean lang siya sa own understanding niya and nagpadala siya sa emotions itself niya, basically, wipe out lahat ng humanity. Wala tayo. Di ba? Including mga animals, wala din. So, walang earth. Di ba? He entrusted his future to God. Entering the ark meant full dependence on God. Noah surrendered his safety, timing, and outcome. Sabi dito sa baba, when you board God's plan, you trade your control for His protection. Siguro, yung mga tao dun that time, maybe, diba? Gusto na nilang lumabas nung pinasok na sila sa loob ng Noah's Ark. Yung mismong art mismo. Kasi ilang days sila nandun and papaikot-ikot. So, ang question dyan agad kay Noah, he entrusted his future. Isipin nyo, he entrusted his future to God. Walang steering wheel. Yun yung question eh. May steering wheel ba yung Noah's Ark? Yung mismong barkong malaki? Wala, di ba? Sino go control? Si Noah ba? Lord, syempre. Diba? Even though walang directions na pupuntahan or walang mapa na nakikita for full 45 days and many days after, he entrusted his future to God. Sama niya family niya. Kung ako yun, di ako sama. 45 days, wala akong kakainin. Kung manok. Diba? Tutukain ko lang yung mga lupa or mga bigas or anything. So, entrusted this future to God. So sana ganun din tayo, hopefully, and I pray palagi na ganun. So, bumaba na yung that time, yung nangyayari dyan, shows us rainbow is papakita na clear na yung weather that time. And sa movie ng Noah, or yung mababasa, yung mapanood nyo siya, si Noah is multiple times or daily nagpapalipad ng ibon to check kung mababa na yung tubig. Diba? Ganon siya. Natatakot din siya eh. Kasi wala na kami kakainin. Lang kagating ko yung mga 2 pares ng giraffe. Mabay What happens when you surrender the will? So ano nga bang mangyayari? We have 4 bullets. Ano bang mangyayari kung surrender the will kay Lord? Hanggang doon na lang ba ako? Ano bang plano niya sa buhay ko? Tandaan nyo, when you surrender the will, you're securing the promises of God. Amen. God directs your path. Proverbs 3, verse 6, sabi ko kanina. In all your ways, submit to Him and He will make your paths straight. Diretso. Yung gayahin yung driver kanina, naghanap ng ibang alternative way. Lalo na pasama, napakadal. Hindi na natuloy yung pupuntahan nila. Pangalawa, you experience peace. Sabi sa Philippians 4, verse 6-7, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. Next verse is, and the peace of God which transcends all understanding will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Question dyan. Sinurrender ko, bakit? Anong connection ng peace sa surrender? May idea ba? Kasi, kapag sinurrender mo, ako dati, hindi ko sinusurrender. Kwento ko sa inyo, testify ko yung dati ng babanat ako. Yung binanggala ko, sinapak ko na. Diba? That time kasi wala pa talaga ako ng kay Lord. So nung sinapak ko, naghanap ng tropa, siyempre takbo, madami yan eh. So this time, you will experience peace kapag ka nakaharap mo yung ganon. Kasi, imbis na sample, road rage. Diba? Road rage. Ako sa akin, binubusin na lang ako, binubusin na ako. Kaya ganyan. Then, you experience peace. So, you will experience the full peace kapag kaya ipas mo sa kanya lahat. Sinurrender mo sa kanya fully. Kasi,
yung decision making mo, pag sinorender mo, siya yung mismo magde-decide sa buhay mo. Hindi pwedeng ikaw. Hindi lang pwedeng ikaw palagi. Di ba? Your emotion is not more valuable dun sa mga, or hindi siya mas, hindi mas mataas yung value ng emotion mo over God. Kapag nag-let go ka sa control na hawak mo, di ba? Siya na yung mismong gagalaw sa buhay mo. Dire-diretso na. Next natin is you fulfill God's purpose. Yes, I agree. Yeah. Jeremiah 29:11. And for I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and future. Kaya sinabing after you surrender the will, you're going to secure the promises. Diba? Maybe ako may ibang plano sa akin si Lord, or maybe sa inyo may ibang plano si Lord. Maybe to help the ministry, you will create a new ministry. Yan, for approval na lang kay Pastor kung iniisip kayo. Yan, maybe gagamitin kayo. Yan, maybe gagamitin kayo sa multimedia, since kailangan natin ngayon ng mga magiging part ng multimedia. So, maybe that's your purpose. Diba? Serving God. So, you become a vessel. Matthew 5:16. In the same way, let your light shine before others that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Good deeds, works. Good works. So, you become a vessel. So, after ko i-surrender yung mga bagay-bagay, paano ko naging vessel, Kuya Pao? Kasi you will be a good example sa iba. Diba? Kung nakikita sa'yo yung, ako nakikita sa'yo si Jesus, diba? Diba? That glorifies as well the Lord, if nakikita sa'yo. Diba? And hopefully, yung mga katabi mo, like classmate mo, kawork mo, is maging tulad mo din. Curious ko eh. Parang dati, nag-shop tayo tapos ngayon, ibang session na yung natin. Diba? Dati, iba pinag-aaralan natin. Inaaral natin yung mga ganitong bagay. Ngayon, nagbabiral sa kanila. You become a vessel. A good example. So, God breaks chains, not promises. Sabi niya sa Psalm 107 verse 14, He brought them out of darkness, the uttermost darkness, He broke away their chains. Sabi dito, He never needs to take back what He has spoken. His word is already settled. What He breaks are the things that try to keep you from Him. So, God breaks the chains, not promises. Si Lord, minsan kapag pinapagalitan tayo, feeling natin yung promise niya sa buhay natin is nawala na, tinatanggal niya. Hindi. Binibreak niya yung mga bagay na pinagdadaanan mo that time kasi nako-compromise na yung promise niya sa'yo that time. Break chains. Ano ba itong mga chains na to? Mga temptation, lust, problems, family problem, anxiety, depression, kung ano man. Pero hindi nawawala yung promise niya sa'yo. Question pa dyan is, kapag na-let go ko ba, sinurrender ko ba, makukuha ko agad yung promise? Hindi. Hindi agad. He will test you again multiple times before mo makuha. God is always testing us if we already qualified to sa position na bibigay niya sa atin. Maybe it's promotion, maybe sa church, maybe sa family, diba? Maybe gagamitin ka niya sa ibang bagay, but God breaks chains, not promises. The obligation natin is how to surrender the will daily. Pray first before deciding. Diba? So, sabi dito sa Philippians 4 verse 6, do not be anxious about anything, but in every situations, by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. That's the first step of surrendering the will daily to our Lord. Second, consult God's word for guidance. I-clarify mo maigi bago ka mag-decide kung yung ba talaga yung na-receive mo word galing sa Kanya. Kasi maybe, yung pinagdadaanan mo ngayon, iba yung word na marireceive mo, then, misunderstand mo. Sabi nga sa Psalm 119, verse 105, Your word is a lamp for my feet, a light on my path. Diba? Not literally lamp, but you can use the word of God
as a guide. Diba? May mga times na masyado tayong nagpo-focus on reality, but we're not focusing through devotions, through attending worship service, cell group, Bible study, discipleship. We focus on ourselves. Diba? Ato is let go of control and outcomes. Ito, tulad ko sinasabi kanina. Sabi dito, Matthew 6:33, but seek first the kingdom and His righteous, and all things will be given to you as well. Itaw mo na yung steering wheel. Surrender mo yung manubela mo na hinahawakan this time kay God. So, huwag mo nang dalhin yung sarili mo sa ibang bagay, rekta mo na sa inyo. So sabi dito, let go of control and outcomes. Iniwala ba kayo na after ng prayer mountain natin ngayon, ikitest ka kayo? Naniniwala kayo? Kasi maraming krus sa labas. Maraming temptation sa labas. Marami kang maririnig sa labas. Maraming pwedeng mag-compromise sa'yo. Maybe hindi lang ikaw, or maybe pag-uwi mo, family mo, may ganito other. Obey when it's uncomfortable. So sabi sa John 14:15, if you love me, keep my commandments. So kahit parang wala na nangyayari or parang walang progress doon sa mismong ginagawa mo sa pagsusurrender mo ng will daily, devotions ka araw-araw, parang wala na nangyayari, Lord, ganun pa rin naman ako. Diba? Ano lang, obey lang, diretso ka lang palagi sa Kanya. So, next is trust God's timing. So, there's always time for everything. Sabi nga sa Ecclesiastes 3:1, there's a time for everything and a season for every activity under the heavens. So, yung question dito is, I want to ask yourself, first, second, third. So first question ko sa inyo is, I want to ask yourself na, am I truly trusting God for controlling my life? Have you already asked yourself na, ako ba talaga? Ako ba talaga yung nagko-control or si God? Or ibinigay ko na ba, ibinigay ko na ba talaga yung steering wheel sa Kanya, pero ako pa rin yung nagko-control? Second, what area am I refusing to surrender? Kasi yung question sa una, madaling sabihin, oo, siya agad. Ang question naman dito is, sa pangalawa, anong area sa buhay mo yung parang pinipigilan mo i-surrender sa Kanya? Maybe it's your own lifestyle, yung paglalaro mo, which is nakaka-compromise din ng pag-aaral mo, sa work mo, yung hangouts, diba? Sino-surrender mo ba yun? Iniiwasan mo na ba yung mga sessions? Or external factors na nakaka-affect na sa'yo? Third, I'm obeying God fully like you. So, dun ba is natatanong nyo ba yung sarili nyo na tulad ba ako ni Noah? 100 years nag-aantay, samantalang ako maliit lang ng konti, pinagmumura mo na yung kasama ko. Ganito rin, kanina pa yung on the way mo pero nasa CR ka pa, on the water. Diba? Doon pa lang, ask yourself, I'm obeying fully like Noah. Si Noah is 100 years, even though walang signs ng rain, flood, nag-obey. Diba, sige Lord, tatapusin ko yung ark. Kaso dumating yung ano man, kung ano man yung challenge ko sa amin. Wala siyang idea na gano'n yung mangyayari. Pero still, nag-obey pa rin siya. Sinunod niya hanggang sa mabuo niya yung ark for 100 years. Wala na ito si Noah. Diba? Steering wheel. Wala na ito si Noah sa mismong blueprint na binigay sa kanila. Isipin mo, ngayon, if mag-build ka ng something, like kotse, kailangan mo ng certification, kailangan mo ng mga exams, kailangan mo ng licensed engineer ka, basically. Ba't si Noah? Nakagawa ng car, fully surrender. Bakit siya? Fully surrenderin lang yung ginawa niya. Ilalang lang natin. So, parang basic lang mag-surrender. Pero kaya mo ba yun? 100 years. Mag-surrender lang sa kanya. So, bakit si Noah nakagawa ng art fully, di ba? Sobrang tibay, ilang beses sumampas ng mga bato that never, broken, di ba? So, yung question doon is palaging, sino ba talagang nag-drive ng buhay mo? So, ito. Surrender is not weakness. It is a complete trust in perfect God. Noah didn't steer his own way. He followed God's instructions. When life is uncertain, don't grab the wheel. Give it back to God.
Minsan, papabayaan ka ni Lord na ikaw mag-drive ng buhay mo as part of test. If you're already qualified enough. If nag-i-improve ka pa. Diba? Sige. So, going back. Give it back to God kapag alam mong di mo kaya. Pero sa akin, perspective ko, dapat every decision making na gagawin natin, entrust natin sa Kanya. Lord, takot ako eh. Ikaw na. Bigay ko na sa'yo yung surrendering. Isusurrender ko na yung will. I'm surrendering my will right now. Fully. So, I suggest yun. Dapat, as a man, or kayo, as a woman din, don't grab the will. Bigyan nyo palagi sa Kanya. Ay, pastor, patapos na ako. Yun ay signal. Wala bang background song? And, can I call the worship team? Sabi sa Psalm 37 verse 5, commit your way to the Lord, trust in Him, and He will act. Diba? Every time na nahihirapan ka, even though na hindi mo alam kung saan ka papunta or saan ka niya dadalhin, He already knows. Mahihirapan ka in this time, pero di kita hayaan bumagsak. Ako magdadrive, sakay ka lang sa likod ko. Diba? Sakay ka lang sa akin, akas ka lang. Sabi ni Lord, akas ka lang eh. Pero marunong ka pa sa driver. Diba? Commit your way to the Lord, trust in Him. Diba? Niwala ka lang sa Kanya. Gagalaw yan, di lang agad ngayon, diba? Maniwala kayo sa Kanya. Promise. All of those things na pinagdadaanan nyo, mga anxiety, problems, or anything external factors na meron mo kayo outside of church. Maybe di ko alam, maybe di namin alam nila pastor, or mga leaders nyo yung pinagdadaanan nyo, but God knows. Diba? Lift nyo lang sa Kanya, surrender nyo sa Kanya, He will act. Yung mga resolution na naiisip nyo when it comes sa problem kapag tinetest kayo, is not enough. Tingin mo, eto na yung resolution, pero may bibigay pa sa yung resolution si Lord after those times na nag-struggle ka. One call away lang si Lord. Diba? Alabitin mo lang, kasagot yan sa'yo through devotion, diba? Through worship, diba? Through preaching. Yan. Gagalaw yan sa'yo, automatic yan, sasagot sa'yo. He will act. So, I'll ending my preaching with my life verse as well. So, Luke 1:37, for with God, nothing should be impossible. Walang posible kay Lord. Even though nahirapan ko today, di ba, pag kinumpir mo yung sarili mo dati, nahihirapan ka, but now, di ba, di na ganun. Di ba, may progress na eh. Di ka na masyadong nahihirapan, but still, commit your way to the Lord even though di ka na nahihirapan. Maybe your own understanding right now is not enough sa pine-prepare niyang promises sa'yo. Maybe hindi ka pa fit today, but currently, di ba, magiging progressive din yung status mo. May hit mo din yung kailangan na mga nag-work KPI, yan, metrics, di ba? Mamimit mo rin yung metrics na yan para maging qualified ka sa kingdom mo. So yan, kaya akong tumayo lahat for prayer. And pray tayo. Lord, thank you sa moment ngayon, Lord God. Thank you sa mga buhay na, Lord, sa mga nakinig ng salita ng Diyos, Lord God, na binigay mo sa amin, Lord, and in-entrust mo sa kanila, Lord. I pray and declare na papaguhin mo yung buhay nila after this preaching and ayun, after ng mga narinig nilang word, Lord God, ay hopefully is may mga something na mag-reveal sa kanila, Lord God, ma-show up yung mga hindrances, yung mga hunch na tinatago nila, Lord God. Hopefully, i-surrender na to sa Lord God, right away. I pray na wala silang pinangahawakang any area or specific area, Lord God, but I pray na lahat ng area, even though if it's hidden, it's already visible or invisible as of the moment, takot man sila or nahihiya sila, I declare right now, we surrender it to you, or sino-surrender na nila to sa Lord God. Lord, mahirap man obey, tulad ni Noah. But teach us
Maalala mo kami, Lord. We're always open for any suggestions, Lord. Kung ano man sa kami nagkukulang, Lord. Kung saan man kami naghihigpit, nagre-refuse, Lord God. Touch our heart, mind, soul. Diba? Thank you, Lord, for wonderful message. Hopefully na-bless lahat, Lord God. And we lift it up to you, Lord God, all of those moments na pinagdadaanan namin. And I pray na ikaw lang po yung bahalang gumalaw sa amin, mag-drive ng will sa buhay namin. In Jesus, we pray. Amen. Should I stand? Yeah. Amen. Let's be standing. Can I ask you to close your eyes for a moment? Be trust in the Lord with all your heart and do not lean on your understanding. And during this time, I want everyone that we're going to have this wonderful moment. We're going to dedicate everything to the Lord. As a follow-up, sabi nga kanina, there's sometimes there's a wave in your life. And ganun din yun eh. Surrendering. It is a matter of surrendering that we need to surrender. Even si Noah hindi naman niya alam ba't pinapagawa eh. Pero, sumunod pa rin. And that's a wonderful time na for us to be reminded that no matter what, God is in charge. God is on the throne. And God knows what He is doing. So this afternoon, we come before you, Lord, in this very place. Sa bawat isa na sa lugar na ito, Panginoon, Sovereign Holy Spirit, kayo po ang siyang manguna. Kayo ang siyang maghari. Thank you for the word of encouragement. And so right now, Lord, even though medyo malabo, even though medyo malabo, madilim, hindi namin naunawaan yung mga sitwasyon. Right at this very moment, Sovereign Holy Spirit, reveal, give them glimpse of your hope. Give them glimpse of your promises. Give them glimpse, O God, of your plans, Lord. Give them glimpse, Lord God, of increase of faith, O God. Give them glimpse, Lord. Pasilip mo, Panginoon, na Ikaw, O Diyos, ang may plano sa lahat ng bagay. And so, in Holy Spirit, that in the times that we don't understand certain things, You are in control. Lord, right at this very moment, in this church, we have seen it again and again, that You are in control. Can you look at me for a moment? Sabi ko, present ko yung picture eh. Asan doon yung laptop? Andun yung cellphone eh. Yan. Okay. Kahit ma-post mo ba? Hindi nga.